Tayo ay manalangin. Maraming salamat aming Diyos sa gabing ito na iyong niloob upang aming sama-samang pasalamatan ang iyong mga pagpapala. Maraming salamat sa pag-iingat sa buong linggong nagdaan, sa biyaya ng buhay, sa kalakasan at sa pag-iingat sa amin sa lahat ng oras. Patawad o Diyos sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa mga nagawang kasalanan, at sa hindi pagtupad namin sa mga gawain na nais mo. Samahan mo ulit kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Buksan mo nawa ang aming mga puso't isipan upang maunawaan namin ang nais mong sabihin. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating batayan ng ating maiksing mensahe sa gabing ito ng ating pagbubulay-bulay ay matatagpuan sa unang Juan, Kabanatang 3, mga talata ang 16 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi. Dito natin nakilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya't dapat din nating iaalay ang ating buhay para sa kapatiran. Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito nga natin nakikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo'y usigin nito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, nakakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Sumampalataya tayo sa Kanya, sa Kanyang anak na si Jesucristo, at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Tayo pinagpala sa ating pagkabasa at pagkarinig ng mga talatang ito mula sa banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. Pinasasalamatan ka namin, aming dakilang Diyos, sa gabing ito ng aming sama-samang pagdadalanginan. Hinihiling namin na sa pamamagitan ng banal na Espiritu kami ay tulungan upang maunawaan namin ang mga mensaheng iyong iparating sa amin, upang magbibigay ito patuloy ng lakas at magbubukas sa amin sa isang pananampalataya at malalim na pagkakikilala sa iyo bilang Diyos ng aming buhay, ang Diyos ng pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Magandang gabi po mga kapatid sa atin ngayong sama-samang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating prayer meeting service na ito. 5 araw na lang at February 14 na. Alam na ninyo po yon, kung saan ang mga tao ay abala sa pagdiriwang ng araw ng mga puso sa buwan ito ng Love Month. Yung February 14 ay ngayong linggo na po eh. Kaya sa gabing ito ay muli nating pagbulayan ang tungkol sa pag-ibig at ang mga lihim nito. Si Jesus ay kilala sa kanyang panahon bilang isang guro ng kautusan. Sa ganitong kalalagayan, ang mga nasa kanyang paligid ay inasahan na gugulin ang kanilang panahon sa pagbibigay kahulugan sa mga batas. Hindi nakapagtataka na maunsyami ang mga Pariseo, yung mga fault finders, mga taong nasa templo na laging sinusunod, tinitingnan kung anong ginagawa ni Jesus. Dahil sa halip na talakayin ang mga kautusan, kasi yun yung kanilang perspektibo nung panahong iyon, ang palaging sinasabi ni Jesus ay ang tungkol sa pag-ibig. Sabihin ng mga Pariseo, anong koneksyon ng pag-ibig sa kautusan? Ano po?
Pero ito ang laging sinasabi ni Jesus, laging kanyang kasagutan sa maraming katanungan at sa iba't ibang sitwasyon na kanyang nararanasan kasama ng mga tao, maging ng mga taong nasa templo. Kaya lumalabas ang ilan sa mga katulad nitong katanungan. Guro, tama po bang iligtas ang isang hayop na nahulog sa isang tubigan sa araw ng Sabat? Abay, malaking issue yun. Ito pang katanungan, tama po bang magbayad ng buwis sa Roma? Or, pwede ba naming batuhin ang isang babaeng nahuhuling nangangalunya? Yun yung ilan sa mga katanungan noong panahong iyon. At sa bawat sandaling iyon ay hinahamon ni Jesus sila na alisin ang pansin sa mga titik ng kautusan, sa halip ay tingnan ang tunay na diwa nito. Gustong ipaunawa sa atin ni Jesus na maari kang sumunod sa kautusan na hindi nagmamahal. You can just plainly follow the law. Pero walang pag-ibig. Pwede yon. Pero para kay Jesus, hindi ka maaaring sumunod kung hindi mo minamahal ang batas ng Panginoon. Si Jesus ay pinakikilos ng pag-ibig. Ito ang bumubuo ng kanyang prinsipyo sa kanyang buhay dito sa lupa. At ang mensahe ng sulat ni Juan ay dapat piliin ang mga tagasunod ni Kristo ang pag-ibig bilang prinsipyo sa buhay kung nais nating lumakad sa kanyang yapak. Kung nais nating ibahagi ang kanyang buhay, dapat ibahagi din natin ang kanyang pag-ibig. So yun po yung pinaka-diwa ng nais ni Jesus na ating matutuhan. Kung nais nating ibahagi ang buhay ni Jesus, ay dapat ibahagi din natin ang kanyang uri at klase ng pag-ibig. Ating titingnan ano ba ang mga katangian ng gayong uri ng pag-ibig na mayroon ang ating Panginoong Hesus. Ating tingnan uli yung ating teksto sa unang Juan 3:16-28. Love is of God. Ang tunay na pag-ibig ay hindi katangian ng tao. Ang tunay na pag-ibig ay hindi katangian ng tao. Ang pinagmumula nito ay ang Diyos. So walang magsasabi na akin ay tunay, iyo ay hindi. Or iyo ang tunay, hindi akin. Walang tunay na pag-ibig na mayroon ang tao. Dahil ang pinagmula nito ay ang Diyos. Nagsasalita si Juan ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa talataang 17. Ating tingnan po ang 17. Sabi dito, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinutulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Yun yung sinasabi ng ating talatang binasa. Sinasabi ni Juan ng manunulat na ang tungkol sa uri ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay isang uri ng pag-ibig na mayroong banal na lumikha. Ginagamit natin minsan ang salitang pag-ibig sa ating kultura, yung ating hinahambing sa ating kultura. So minsan ang definition natin ng pag-ibig ay tungkol sa ating kung ano ang mayroong kultura, kung ano mayroong kultura tayo. Katulad ng mahal ko talaga ang aking pusa. I love my dog. I love my dress. I love what I have. I love my furniture, etc. Minsan ganun ang ating kultura. Yun ang pagde-define natin ng kung ano ang pag-ibig. Ang sinasabi nating pag-ibig ay maari sigurong infatuation or affection or maaring lust or maaring concern, or iba pa. Subalit ang pag-ibig ay hindi isang bagay na natutuhan natin sa ating mga seminar o maging mula sa aklat. Hindi yun ang pag-ibig, ang klase ng pag-ibig, ng tunay na pag-ibig. Ito ay dapat maranasan sa atin sariling buhay. Kaya sinabi ni Juan, we know, we love. Masasabi natin na ito ay pag-ibig dahil atin itong nararanasan. Alam natin ito dahil naranasan natin ang pag-ibig kay Kristo.
at tanggapin ang krus bilang ating sarili at ang pagbubukas ng ating mga buhay sa tunay na karanasan ng pag-ibig sa unang pagkakataon. Iba yung naranasan mo at saka hindi yung sabi-sabi lamang o naririnig mo lang. No. Kung napakaliit ng kaalaman ng ating kultura, ng ating mga nakagisnan sa tunay na pag-ibig, ito ay dahil napakaliit din ng ating kaalaman ukol sa Diyos. Tandaan natin, siya ay Diyos ng pag-ibig at kung nais natin siyang makilala, dapat ay maging handa tayo na mahalin at magmahal. So let it be our own experience so that we know how to love. Kung ano yung ating nararanasan na pag-ibig mula sa Diyos, atin itong ma-share, maibahagi itong uri ng ating nararanasan sa iba. Ikalawa, love is action. Ang pag-ibig ay higit pa sa salita. Ito ay napaka-praktikal at ito ay dapat i-apply at dapat na makikita sa araw-araw na buhay, lalo na sa mga taong hindi mapagmahal. Yun bang napakahirap mong tingnan na ano ba itong klaseng taong ito? Or mga taong hindi kaibig-ibig. Alam na natin yun, yung mga taong hindi kaibig-ibig, lalo na yung mga madudungis, nakakadiri. No. Ang tunay na pag-ibig ay nag-aatas sa atin na alisin ang ating mga paningin sa ating sarili at titignan ang mga pangangailangan ng ating kapwa. Lagi na lang sinasabi, ang tungkol sa pag-ibig ay yung kapakanan sa iba. No. Pero ito yung kapahayagan katulad ng ipinakita ni Jesus. Maaari nating maramdaman ang pagiging guilty sa pagpili natin sa pagmamahal na nagpapakita lamang ng kakaunti tungkol dito. Kakaunti. Kaya hindi rin maunawaan at hindi rin makikita kung ano ang tunay na pag-ibig. Isang Kristiyanong manunulat nagkwento tungkol sa pagkatagpo niya sa isang Kristiyano. Noong naglalakad siya isang araw sa koridor ng isang high school building, may nakasalubong siyang babae at nakaapak sa kanyang paa. Napatapon ang Bibliyang daladala ng babae napatapon ito sa mukha niya. At napasigaw yung babae. Sabi niya, dapat makipagkasundo ka sa Diyos. Kung hindi, ikaw ay mapapunta sa impyerno. For years, ang kanyang impresyon sa isang Kristiyano ay isang panatiko na nagdaladala ng Biblia at naninigaw sa mga tao. You see? Ang kanyang impresyon tungkol kay Kristo ay hindi isang mapagmahal na Diyos, kundi isang magagalitin na Diyos. Anong impresyon natin tungkol kay Kristo? Anong impresyon tungkol kay Kristo ang ating nais na ipakita? Naipakita at naipahayag ba natin siya bilang isang Diyos na mapagmahal, mapagkalinga, at may pagmamalasakit sa mga tao, lalo sa mga taong nangangailangan? Or maipakita ba natin si Kristo na isang Kristong moody, sumpungin, malayo, distant, isang Diyos na legalistic, disconnected sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang ating bang pagmamahal ay binahagi ng libre? Or ito ay may bit-bit na expectations na kailangan i-meet bago natin ibigin ang kapwa? Or may bit-bit na utang na loob? If I am able to do good things, favor to others, then you expect this person to give back that favor to me. Para bang ganon? Di ganyan po ang pag-ibig Katulad ng pinagmula ng pag-ibig ay ang Diyos. Ang realidad ng pag-ibig ay isang aksyon o paggawa na walang bahid ng utang na loob. Ano po? Lagi kong sinasabi yan na pagka ang tao ay gumagawa ng kabutihan sa iyo o sa iba, yun na yung pinaka-reward. Yun na yung bahagi niya na magmahal din sa iba. After that person experienced that love that we
share. Di ba? Hindi yung bigyan natin ng string attached ang tao na dapat gagawa ka, balik sa akin. Maniningil tayo. Hindi po ganun ang turo sa atin. Habang ating isinapamuhay ang pag-ibig, masigit na nakikita ang Diyos na tunay at totoo sa pamamagitan ng ating buhay. So it is our responsibility to let others feel and receive that love of God through us. Hayaan na yung taong mag-radiate din ng yung pag-ibig ng Diyos na kanyang nararanasan sa pamamagitan natin sa iba o maaari din naman sa iyo. Sa diwa ng pagiging grateful at hindi dahil sa utang na loob. No? Pangatlo, love is costly. Ang pag-ibig ay hindi mura. No? Ito ay mahal at walang katumbas na halaga. Katumbas nito ay buhay. Kaya nga ang tunay na nagmamahal talagang ibinibigay niya yung sarili niya. Minsan maririnig natin na ibinigay ko na ang lahat. Ayun eh. Yun yung katumbas ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay dumadating sa pamamagitan ng krus. Ito yung lundo ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yung pag-alay ng kanyang buhay sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Well, ito ay, of course, napaka-risky at maaring mahina. Minsan ay hindi maunawaan at madalas tinatanggihan. At minsan ay inaabuso. Ganyan ang risk ng tunay na nagmamahal. Kailangan natin gawin ang mahalin ang iba, subalit maaring ang iba hindi ito tanggapin. No, inire-reject katulad ni Kristo. Ang iba naman ay deadma. No. Subalit mayroon namang iba na tumugon at nakaranas ng presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Yun. Hindi na natin responsibilidad kung ang pag-ibig na ating ibinahagi ay yung iba naman ay ini-interpret na naghahanap lang yan ng kakampi, naghahanap lang yan mga ibang kaisipan, iba't ibang kaisipan. Pero para doon sa mga tumugon at nakaranas ng presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng ating pag-ibig at pagmamahal, tayo ay matutuwa at sigurado tayong matutuwa ang Diyos. Sinasabi nga ng isang psychiatrist, love cures. It cures those who give it, and it cures those who receive it. Yun ang love. Ang buhay ng pagmamahal ay hindi madali o isang karaniwan lamang. Subalit ito ang daan patungo kay Kristo upang maranasan ang kasaganaan ng pagsasama-sama at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Amen. Dumako tayo sa ating sama-samang pagdulog sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pasasalamat at kahilingan. Ating pasalamatan ang Diyos sa buhay at kalakasan na kaloob niya sa atin, sa mga pagpapala na ating natatanggap, ito man ay material, espiritual, kabuuan na ating dinadanas ng kanyang paggabay at pangunguna. Pasalamatan natin ang Diyos sa bawat pagkakataon na tayo ay nakapaglingkod sa ating kapwa, na tayo nakapagbahagi ng liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Sa gitna ng ating mga kahinaan at mga pagkukulang, maging ng kakulangan ng ating mga pangangailangan, but we are able to share what we have. Iyon po ay ating pasalamatan sa Diyos sa kabukasan ng pakikibahagi sa anuman mayroon tayo, kasama na rin ang ating pagbabahagi ng ating mga kakayanan.
Ating pasalamatan ang ating mga kapatid na nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buong linggong ito. Kasama ang dalangin, ang Diyos ay patuloy na pumatnubay sa kanila upang ang panibagong buhay na kanilang kakaharapin ay mapuno ng kalakasan at kagalakang maglingkod. Pasalamatan din natin ang Diyos sa nagdiriwang ng kaarawan ng wedding anniversary. Kasama din ang ating pananalangin na nawa ay patuloy silang bigkisin ng pagmamahal ng Diyos upang maging matatag sa kanilang pagharap sa mga hamon ng buhay, mga hamon at issues bilang mag-asawa at bilang isang pamilya. Iba pa nating mga pasasalamat, mga katugunan sa ating mga panalangin, atin pong dalhin sa ating Panginoon. Ngayon po ay dumako tayo sa ating mga panalangin kahilingan. Patuloy nating idalangin ang ating bansa, maging ang buong mundo, sa patuloy niyang pagharap sa krisis ng dulot ng pandemya, ang issues ng vaccine, ang issues ng human rights, ang issues ng kahirapan na ating dinadanas bilang isang bansa. Ating dalhin sa Diyos ang ating panalangin na nawa ay pagliwanagan ang lahat ng mamamayan na magsama-sama upang anuman ang kakayanan ay ating maibahagi. Tayo ay makapag-contribute ng kalakasan at solusyon sa ating problemang dinanas. Higit sa lahat ay ang matalinong pagdesisyon ng ating mga leaders at tinitingnan at nararapat na matingnan at makita nila, mabatid ano ang nararapat at karapat-dapat para sa mamamayan at hindi para sa pansariling interes lamang. Patuloy nating idalangin ang ating mga frontliners, ang lahat ng kumikilos para sa kalakasan ng bawat isa, maging ang ating bahagi ng pag-iingat ng ating mga kalusugan, ng ating mga bawat pagkilos upang tayo ay makaiwas sa infeksyon. Ating idalangin ang ating mga kababayan, maging ang ating mga kapatiran na naroon sa banig ng karamdaman. Ito man ay nasa kanilang tahanan o nasa pagamutan. Idalangin natin ang kalakasan at lagi nilang masumpungan ang comfort, ang strength na nagmumula sa Diyos upang kanilang masumpungan ang kalakasan mula sa pagtitiwalaan ang Diyos ay laging kasama nila, maging sa panahon ng panghihina ng kalusugan. Ating ipanalangin si kapatid Karen sa kanyang biyahe pauwi sa kanila sa Mindanao, kasama ang pagnanais niya na maiayos ang kalalagayan ng kanyang mga anak. Dalangin natin na nawa ay pangunahan ng Diyos si Karen sa kanyang bawat pagdedesisyon, maging ang kanyang naisin na makapag-dulot ng care, pagmamahal, patuloy sa kanyang mga anak. Atin ding idalangin ang paghahanda ng ating komperensya sa annual session, ganun din ang mga bawat CROs. Dahil ngayon po ay
sinimulan na ang paghahanda para sa pagharap sa panibagong ecclesiastical year. Kaya may mga assembly, mga pagtitipon na kinakailangan isasagawa upang sa pag-iipon-ipon ng mga plano bilang isang kabuuang komperensya ay magiging maayos ito at ma-synchronize ang mga programa ayon sa inaasahan sa bawat isa sa atin. Patuloy din nating idalangin ang ating iglesia sa kanyang paghahanda rin sa plano, sa eleksyon, sa ating mga nais pang gawin, lalo na ang ating confirmation class, ang ating paghahanda sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kaaniban, lalo't higit sa usapin ng face-to-face worship. Nawa ay makakam up tayo ng isang paraan o ng mga paraan upang maisagawa natin ang nang mayroong buong pag-iingat ang mga bagay-bagay na naglalayon na tayo ay makasumpong ng lakas at makapagpapanibago ng ating ugnayan sa isa't isa, higit sa lahat sa ating Panginoon. Iba pa nating mga kahilingan, individual, pampamilya, atin pong dalhin sa ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin.
na nararanasan sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Tunay na napakalawak ng iyong pag-ibig sa amin. At ibinuwis mo ang iyong buhay para sa aming kaligtasan at maranasan namin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat sa mensaheng iyong itinuro sa amin upang sa pamamagitan ng pagkaranas nito namin mismo sa aming buhay ay ganoon din ang uri ng pag-ibig na aming ibabahagi. Tulungan mo kaming masigit naming maunawaan ang mga bagay na ito upang ang aming pagbabahagi ng iyong pag-ibig sa aming kapwa ay hindi dahil sa aming personal na interes, hindi dahil sa aming mga naisin, kung hindi. Nararapat lamang naming ibahagi at iparanas din ang pag-ibig na aming nararanasan sa aming kapwa. Salamat sa mga kasiguruhang ito na patuloy na nagpapatibay sa amin at huwag manghinawa sa aming mga paggawa sa araw-araw na may buong pagmamahal at ang pundasyon ay ang iyong pag-ibig upang mananatili kami sa iyong presensya, mananatili kami sa iyong katuruan. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, maging ang aming bawat sambahayan. Lingapin mo ang ng iyong mga kamay at pag-aakay sa amin tungo sa isang buhay na mayroong pagtitiwala ng lahat ng aming mga ginagawa, ang lahat ng aming mga pagkilos ay lagi iyong pinapatnubayan at ginagabayan. Mamahinga kami sa gabing ito na puno ng inspirasyon at dalangin namin na sa bukas naming mga gawain ay gigising kami na puno ng panibagong kalakasan, magpapasalamat sa panibagong buhay na iyong kaloob muli sa amin. Sa iyo namin hinihiling ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.